Shalom sa inyong lahat. Ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo. Huwag kayong matakot at huwag kayong panghinaan ng loob sa napakaraming taong ito, sapagkat ang paglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. 2 Kronika 20:15. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at nanonood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang Sabbath School lesson. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Paano ka lalabas na nagwagi sa mano-manong labanan bilang isang Kristiyano? Ang liham ni Apostol Pablo sa mga Efeso. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, Ama namin sa langit. Sa ngalan ng inyong anak, ang iyong mga salita na napalad ang tao na nakakasumpong ng kainungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan ay matupad nawa sa amin sa pag-aaral na ito. Amen. Nasa 12 leksyon na tayo at ang pamagat ay ang panawagan upang tumindig. Ang ating susing talata, Efeso 6:10 at 11. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa pakana ng dyablo. Sa pagbubuo ng Efeso 6:10 hanggang 20, nanalangin si Pablo para sa isang karagdagang pananaw para sa mga mananampalataya upang sila'y makita ang lubos na realidad ng malaking tunggalian at humugot ng pag-asa mula sa nahihayag nito sa kanila. May dalawang pangangailangan ng pagkakaroon ng napabuting pananaw. Una, makikita ang lubos na katotohanan ng malaking tunggalian. At ikalawa, magkakaroon ng pag-asa sa palilitawin nito. Ang kaaway ng kaluluwa ay hindi magwawagi. Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Una, ang panawagan sa labanan. Ikalawa, malaking tunggalian. At ang ikatlo, ating paikibaka. Sa una ay may dalawang isipan. Pananalita tungkol sa labanan. Ikalawa, nakakasumpong ng lakas kay Kristo. Sa ikalawa ay dalawa ring isipan. Ang malaking tunggalian sa mga liham ni Pablo at ang ikalawa ay ang malaking tunggalian gaya sa matatandang labanan. At ang ikatlo, ang ating pakikibaka, nakikipagbuno laban sa masasamang kapangyarihan. Unang pagkakahati, ang panawagan sa labanan at ang unang kaisipan, pananalita tungkol sa labanan. Efeso 6:10 hanggang 18. Patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo makatagal laban sa mapakana ng dyablo. Kaya tumindig kayo na sa inyong mga baywang ay nabibigkasan ng katotohanan
na suot ang baluti ng katwiran at pagsuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng may ito, taglayin ninyo ang kalasag ng panampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong isusugo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Sa larawan ay makikita natin ang hudyat ng trumpeta para sa pagharap sa labanan. Konklusyon sa Epeso. Tinatapos ni Pablo ang Epeso sa isang panawagan sa labanan. Hinihimok ang mga manampalataya na tumayo sa gera ng iglesia laban sa masama. Tingnan natin ang buod ng panawagang ito. Nagpapasimula sa isang pagpapalakas loob na magpakalakas sa Panginoon at isang panawagan na isuot ang buong kasuotang pandigma ng Diyos. Talatang 11. Sumusuporta sa panawagang ito sa pamamagitan ng pagtukoy sa isang layunin. Ano yun? Upang tumindig laban sa pamamaraan ng demonyo, talatang 6. At sa pamamagitan ng pag-alok ng isang katwiran, ang labanan ay laban sa mga pwersang espiritual na masama, talatang 12. Muling inilalabas ang panawagan upang mag-armas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang tumayong matatag sa labanan, talatang 13. Pagsusuot ng sinturon, baluting pandibdib, sapatos, panangga, helmet, at tabak, talatang 14 hanggang 17, upang gawin ang maaaring magawa ng mga sundalo sa matandang larangan ng digmaan. Ibig sabihin, manalangin, talatang 18 hanggang 20. Inaanyayahan ni Pablo ang mga manampalataya na ngayon ay lubos ng armado at handa ng sumaba. Mga pagpapalakas loob sa labanan sa lumang tipan. Narito ang mga halimbawa mula sa Deuteronomio, Hukom, 2 Kronika at Nehemias. Sa 2 Kronika 20:15, ito ay ang halimbawa. Sinabi ni Jahaziel, makinig po kayo, Haring Jehoshaphat, at lahat kayong nakatira sa Huda at Jerusalem. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo. Huwag kayong matakot o manlupaypay dahil napakaraming sundalong ito. Dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Sa pamagitan ng pag-uulit sa mga pagpapalakas loob sa labanan o pagsasalita sa bispiras ng labanan sa lumang tipan, nagsasalita si Pablo tungkol sa misyon ng iglesia sa mga pananalita ng tunggaliang militar at armas. Ang tagumpay ng Israelita sa labanan ay hindi nakadepende sa kahigitan ng sarili nilang mga armas o isang army na higit ang bilang sa kanilang kalaban.
Ang tagumpay ay bubunga mula sa pagdidepende sa presensya at kapangyarihan ng Diyos. Upang palakasin loob ang mga mananampalataya na maging una, aktibo sa pagtataguyod ng misyon ng Iglesia. Ikalawa, nakatutok sa di nakikitang sukat na aapekto sa kanilang buhay at pagsaksi. Ikatlo, nababatid ang makadiyos na paglalaan para sa kanilang tagumpay. Ikaapat, laging alerto sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa gitna ng mga panampalataya. Aktibo, nakatutok, nakababatid, alerto. Ito marahil ang ibig sabihin ni Jesus sa kanyang mga salitang, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Mateo 26:41. Ikalawang isipan, nakakasumpong ng lakas kay Kristo. Sa katapusan, mga kapatid, magpakatibay kayo sa Panginoon at sa kanyang makapangyarihang lakas. Efeso 6:10. Pansinin ninyo yung ilustrasyon. Isang babaeng nakalood at nanalangin marahil matapos magbasa ng Biblia na nakabukas sa bandang tuhod niya. Ngunit tingnan niyo yung nasa salamin. Nagpapakita ang kapangyarihan ay nanggagaling sa Panginoon. Ang papel ng mga kasapi sa pagkadiyos. Una, si Kristo bilang ang pinagmumulan ng kalakasan ng mga manampalataya. Sabi sa talatang 10, sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Ang kapangyarihang ipapakita ng Iglesia ay hindi katutubo sa mga mananampalataya, kundi may pinagmulan. Ito'y dumarating mula sa Panginoon, mula kay Kristo. Ikalawa, ang Diyos, ang Ama, ay ipinagagamit ang kanyang mga armas gaya ng kasuotang pandigma ng Diyos. Talatang 11 at 13. Ikatlo, ang Espiritu ay aktibo sa pagpapalakas sa mga mananampalataya sa inyong panloob na pagkatao. Kapitulo 3, talatang 16. Ang Espiritu ang siyang naglalabas ng tabak, ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Kapitulo 6, talatang 17. Ang mga mananampalataya ay mananalangin lagi sa pamamagitan ng Espiritu. Talatang 18. Ang tatluhang Diyos ay ganap na sangkot sa pagbibigay ng kagamitan sa atin upang lumaban kontra sa masamang kapangyarihan. Mayroon silang kanya-kanyang ginagampanan upang matiyak ang tagumpay ng tao sa pakikibaka sa malaking tunggalian. Ikalawang pagkakahati. Tingnan natin ang malaking tunggalian. At ang unang kaisipan ay mula sa mga liham ni Pablo. Efeso 6:11 at 12. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo.
sapagkat ang ating paglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa libutan sa kadilimang ito. Laban sa sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Ang mga isipang ito sa Efeso ay makikita pa rin sa ibang sinulat ni Pablo. Halimbawa sa Roma 13:12, malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksi na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Sa 1 Tesalonica 5:8 naman, ngunit palibhasa ay mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo at isuot natin ang baluti ng panampalataya at ng pag-ibig, at ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Sa 2 Corinto 10:4 naman, sapagkat ang mga sandata ng aming paglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos na may kapangyarihang makagiba ng mga puta. Simbolismong militar. Tinitipon ang mga paggamit ni Pablo ng simbolismong militar, gaya ng 3 talata na nabasa natin. Makikita natin na nauunawaan niya ang tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama na magiging isang pangmatagalang kosmikong gera. Ang labanan ay pabago-bago sa pagitan ng dalawang army na naghaharapan sa buong kapanahunan hanggang ang isa'y magwagi sa pangwakas na paghaharapan. Mga elemento ng kosmikong gera. Binibigyang kapangyarihan ng Diyos ang mga mananampalataya ng napakalaking kapangyarihan. Ang tagumpay at pagkadakila ni Kristo sa ibabaw ng kapangyarihan. Ang mga mananampalataya bilang isang muling binuhay na army ng minsang patay, ngunit ngayon nabigyang kapangyarihan sa pamagitan ng kanilang pagkakilanlan sa nadakilang Kristo at kayang lumaban kontra sa kanilang dati at madilim na amo. Ang papel ng iglesia sa paghahayag sa mga kapangyarihan ang dumarating nilang kamatayan. Ang paggamit ng awit 68:18 upang ilarawan si Kristo bilang ang mananakop at banal na mandirigma. Ang panawagan sa mga mananampalataya upang isuot ang damit ng Ebanghelyo. Ang pagsuot ng ganap na baluti ng Diyos, nangangahulugang handa upang maunawaan ang sentrong papel ng kosmikong tunggalian na tiyak ang pakikibahagi sa pangwakas na tagumpay ni Kristo. Ito ang kumpletong elemento sa malaking tunggalian na ito. Makikita natin na may bahagi ang kadyusan o ang pagka-Diyos, Godhead, at mayroon ding bahaging gagawin ang tao sapagkat bibigyan sila ng kapangyarihan pagka tinanggap nila ang pakikibaka
laban sa kaaway ng kaluluwa. Ikalawang kaisipan, ang malaking tunggalian na makikita naman gaya sa matatandang labanan, Efeso 6, 11, 13 at 14. Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo ay makatayo laban sa mga lalang ng dyablo. Dahil dito, kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo ay makatayo laban sa masamang aral, at pagkagawa ninyo ng lahat ng mga bagay ay manatili kayong nakatayo. Tumayo nga kayo na nabibigkisan ang inyong mga balakang ng katotohanan at isuot ninyo ang baluting pandibdib ng katwiran. So, makikita natin sa mga talatang ito ang paulit-ulit na pagsasabi ng salitang tayo, tumindig, katulad ng nasa larawan, nakatindig upang makibaka. Ngunit ang pagtindig bang ito ay isang pandepensa lamang na tindig? Basta't nakatindig lang, nakahanda lang na lumaban. Tatlong sunod-sunod na mga kilos para sa tagumpay. Una, itong mga kilos na ito ay kinuha doon sa matatandang labanan sa lumang tipan. Ang una ay ang sundalo'y dapat na malapit sa kaaway. Nang ibig sabihin ay dapat silang magmarcha upang salubungin ang katunggali. Yan ang una. Hindi yung maghihintay na lumapit ang kalaban, kundi susugod. Pagkatapos, sa ibang salita yung matake, pagkatapos ay dapat silang lumusob at tumayong matatag o panindiganan ang kintatayuan. Nakikipaglabanan ng mano-mano sa kanilang katunggali at sa wakas, ang ikatlo, kailangan nilang paatrasin ang kaaway o itaboy ang mga ito. So, yung una ay susugod upang makipaghamok. Pagkatapos ay doon na nagipagbaka naman ay titindig, hindi yung aalis sa kanilang lugar. Kung hindi, paninindigan nila yung kanilang lugar. Walang atrasan, laban ng laban. Hanggang sa matalo ang kaaway, mapaatras nila, mapasuko o maitaboy o anuman. Yan ang tatlong mga kilos para sa tagumpay. Ang susing sandali ng isang matandang labanan ay nangyayari sa ikalawa sa mga tatlong kilos na ito. Ano yun? Yung lumusob at tumayong matatag. Yan ang susing sandali. Wala doon sa paglusob. Wala doon. Wala rin yung pagtaboy. Ang pinakamahalaga ay yung tumindig at makipaglaban. Ayan. Sapagkat kung hindi gagawin yun, hindi makakarating din sa ikatlong aksyon. Nakatayong matatag. Pinanatili ang posisyon dito sa estratehikong sandali, ang malaking hamon ng matandang labanan. Yun ang pinakamalaking hamon sa panahon ng labanan ay tumindig ng matatag. Kaya pala paulit-ulit 3 beses na sinasabi ni Pablo sa Efeso na tumindig, manindigan. Yan. Ang malapitang labanan na susunod, ang bawat panig ay hahanapin ang timing para sa pagtulak. Habang nakikipaglaban
ay pag nakikita ang momentum, sisigihan para mapaatras ang mga kalaban. Kaya ang kahulugan ng tumindig ay upang maging masiglang kasangkot sa labanan. Yun ang unang-unang kakailanganin. To vigorously engage in battle. Ang laban ng iglesia kontra sa kanyang katunggali ay nilalarawan bilang isang pagbuno at sa pagkakagamit ng isang mas madiing forma ng pandiwang tumindig sa talatang 13 upang kayo ay makatayo laban sa masamang araw. So, dalawang pinanggagalingan ng kahulugan noong tumindig. Ang unang-una ay yung ginamit sa Efeso 6:12 na pakikipagbuno, wrestling. Hindi ka pwedeng makipagbuno ng malayo ka. Ang pakikipagbuno ay face to face, hand to hand, yan, mano-mano, yan ang ibig sabihin niyan. Kaya ang tumindig, no, ay nakikipagbuno. Yan. At ang ikalawa ay yung paggamit ng intensive form, no, madiin forma ng pandiwa verb to stand. Ano yung intensive form na yun? Yun ang salitang withstand. That you may be able to withstand. Yung dalawang yan ang nagsasabi na ang pagtindig ay upang maging masiglang kasangkot sa labanan. Upang makatayo kung gayon ay ang maging masiglang kasangkot sa labanan. Ginagamit ang bawat sandata sa isang malapitang labanan. Ganyan ang matandang labanan ng araw. Ngayon hindi na. Bibihira ngayong man-to-man. Nangyayari pa rin yan, pero very rare na kasi iba na ang mga sandata. Kahit na milya-milya ang layo, nagpapang-abot dahil lang sa mga modernong sandata. Ikatlong pagkakahati, ang ating pagkibaka. Efeso 6:12. Ito ay sapagkat naipagtunggali tayo, hindi laban sa laman at dugo, subalit laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapamahalaan, laban sa mga makapangyayari sa kadiliman, sa kapanahonang ito, at laban sa espiritual na kasamaan sa mga dako ng kalangitan. Pagkat ang ating kalaban ay hindi natin nakikita at makapangyarihan higit sa atin, kinakailangan natin ang kapangyarihan wala sa atin, kagaya ng inilarawan ng litratong ito. So, nakikipagbuno laban sa masamang kapangyarihan. Dahil ang pagpagbuno ay tinuturing ng magaling na paghahanda para sa labanan. Yung mga matatandang pakipaghamok, lalo na sa Romanong pakikipaghamok o kaya yung Gresya, no? Ang practice ng mga sundalo ay nagkakaroon sila ng wrestling. Kasi pag magaling sa wrestling, magaling din sa mano-manong labanan. Ito ay isang nababagay na paglalarawan ng armas laban sa armas at mano-manong labanan na nangyayari. Idiniri ni Pablo ang realidad ng malapitang paikibaka ng
mananampalataya laban sa masasamang kapangyarihan. Tingnan natin kung paano tinatawag ni Pablo itong kalaban natin. Narito ang mga titulo o tawag na ibinibigay niya sa kanila. Sa Efeso 1:21, lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari at sa bawat pangalan na pinangalanan. Mayroon kung ano pa man yung mga tawag nila, yun yung every name. Yung hindi niya nabanggit na mga pangalang itinatawag pa rin sa mga kaaway, sinabi niya, every name that is name. Sa Efeso 3:10 naman, mga pinuno at sa mga kapamahalaan. Efeso 6:12, mga pinuno may kapangyarihang di nakikita na naghahari sa kadilimang ito. Hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Ang larawang ito ay nagpapakita na wala tayong sarili o likas na kakayahan para talunin ng kaaway ng kaluluwa. Lahat ng masasama at sobrenatural na kapangyarihan ay napasailalim kay Jesus. Bagamat wala tayong likas na kakayanan, meron namang ibibigay sa atin na kapangyarihan. Unang-una na, sinasabi ng talata Efeso 1:21 na ang mga kaaway natin ay talunan. Hindi sila magwawagi. Tiniyak ng Panginoong Hesus na hindi sila magwawagi. Gayunman, sa alinmang labanan, hindi isang mabuting estratehiya ang maliitin ang mga puwersa sa kabilang panig. Kaya nga tinatawag ni Pablo itong mga ito sa mga ganong mga titulo o pinapangalanan niya upang ipakita na hindi dapat maliitin ang kaaway. Ang kinakaharap natin ay hindi kaaway na tao lamang, kundi hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan na pinangungunahan ng isang tusong general, ang demonyo. Kaya nga, inihahanda niya ang mga manampalataya sa isipang mangangailangan ng kapangyarihan at dito ay kanyang sasabihin ang whole armor na ating pag-aaralan sa susunod na linggo. Iisa-isay natin yung mga armor na yon. Dapat tayong naka-alerto laban sa ating makapangyarihang katunggali. Hindi natin kinakailangang maging takot sa kanila. Kasama natin ang Diyos sa labanan. Nagbibigay ang Diyos sa atin ng pinakamagaling na armas, ang sarili niyang baluti, ang baluti ng Diyos. Hindi lang yon, inilagay niya sa ating paggamit ang kanyang katotohanan, katwiran, kapayapaan, panampalataya at kaligtasan at ang banal na Espiritu. Kasama ang Diyos na nangunguna sa atin at ang ating pagiging nasusuotan mula sa ulo hanggang daliri ng mga paa ng baluting kanyang ipinagkaloob, hindi tayo maaaring mabigo. Tiyak ang tagumpay. Una, dahil kasama natin ang Diyos. Ikalawa, mayroong kapangyarihang siyang ibinibigay sa atin para magtagumpay tayo. Kitang-kita na ang tagumpay ay wala sa atin. Kitang-kita na ang tagumpay ay ang ating ugnayan sa Diyos. Sa Kanya ang digmaan. Kaya ang sabi niya ay huwag matakot. Huling salita.
ang ating gawain ay isa na agresibo. At bilang matatapat na mga sundalo ni Jesus, ay dapat nating dalhin ang nabahiran ng dugong bandila sa pinakapanggulan ng kaaway. Kung papayag tayong ibaba ang ating mga armas upang ibaba ang nabahiran ng dugong bandila upang maging mga bihag at lingkod ni Satanas, ay maaari tayong mapakawalan mula sa panggalian at pagdurusa. Makaka-iskapo tayo doon sa hirap ng labanan. Hindi madali yan. Ngunit, sabi rito, ang kapayapaan ay matatamo lamang sa pagkawala ni Kristo at langit. Magiging payapa nga tayo kasi wala nang malaking tunggaliang haharapin. Ngunit, ang kapalit nito ay ang pagkawala ng kaligtasan. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ni Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, aking dalangin na ikaw ay maging malakas, hindi sa iyong sarili, kundi sa Panginoon, sa kapangyarihan ng kanyang walang hanggang mapagkukunan. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating sa kaalaman ng marami pa. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo, ay i-share at mag-like. Napagalaman ko na ang dami ng like ay panukat ng Google kung ang video ay nagugustuhan ng mga nanonood. I-click na rin ang notification bell upang kagad ay malalaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking website, clarovicente@weebly.com. Naroon din ang marami pang mga leksyon sa nakaraang higit na 10 taon. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.